Pinangangalagaan ng PNP EOD K9 Group ang kalusugan at kakayahan ng kanilang mga K9 dogs upang maging handa at epektibo sa kanilang mga operasyon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Femari Octaviano. Kasalukuyan po tayong nandito ngayon sa PNP EOD K9 Group kung saan ibabahagi nila kung paano nila pinapanatili ang kalusugan at training ng isang K9 dog. Mahigpit na pagsasanay at masusing pangangalaga sa kalusugan. Yan ang pangunahing prioridad ng PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Group para sa kanilang mga K9 dogs na katuwang sa mga operasyon para sa seguridad ng bayan. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Albert G. Magno, Director ng PNP EOD K9 Group, sinisiguro ng unit na ang bawat K9 ay dumaraan sa regular na pagsusuri ng mga veterinaryo bago, habang at matapos ang kanilang deployment. Ito ay upang matiyak na ang mga ito ay nasa maayos na kalagayan at handang gampanan ang kanilang mahalagang tungkulin. Ako po si Police Staff Sergeant Christian Valenzuela, Assistant Veterinarian po dito sa K9 Operations Division, PNP EOD K9 Group. Prior ng training at deployment, meron po kaming ginagawa na pre-evaluation. So nagkakandak po kami ng mga laboratory tests kung saan po tinitiyak namin na nasa normal parameters po ang kanilang mga dugo, ang kanilang katawan, kung maayos, bago po sila isabak sa training at sa deployment. Ayon sa mga eksperto, ang tanging nutrisyon ay mahalaga upang mapanatili ang lakas, konsentrasyon at tibay ng mga asong ginagamit sa operasyon. Dagdag pa ni Police Staff Sergeant Valenzuela, ang regular check-up ng mga aso ay hindi lamang para sa physical health, kundi pati sa mental well-being ng mga ito. Ang ating mga police service dogs ay kumakain ng 2 beses sa isang araw. Ang aming dog food na pinapakain sa kanila ay merong crude protein na at least 27%. So nakakatiyak po tayo na dekalidad ang kanilang kinakain kasi ito po ay approved by AFCO. Samantala, ibinahagi naman ni Police Colonel Arnold Perez Solomon, ang Chief K9 Management and Training Division, na bahagi rin ng pamunuan ng grupo na ang training ng mga aso ay maingat na dinisenyo upang tumugma sa iba't ibang uri ng operasyon gaya ng explosive detection, search and rescue at tracking. In behalf of our Director, Police Brigadier General Albert Gamboa Magno, the Director of EOD K9 Group, Police Colonel Arnold Perez Solomon, the Chief K9 Management and Training Division. So from puppy, sa first 2 months na is ihiwalay na dun sa mother niya para i-banding na dun sa magiging handler. Pag nakikita natin na may mga exposure na sa environment, sasanay naman natin sa mga obedience, kasama na rin doon sa yung tinatawag na kenneling, na sanayin doon sa kennel niya kung paano pumasok sa kennel o lumabas. Then kung magaling na yung aso sa mga may basic obedience na siya, then maganda na rin yung exposure niya. Ibig sabihin, hindi na siya natatakot sa mga iba't ibang mga bagay. Mayroon tayong iba-ibang disiplin tulad ng narcotics, detection dog, explosive detection dog, then search and rescue dog, then combat tracking dog, police security and protection dog. So isisilik natin yung aso, titingnan natin yung yung heart niya, kukonsider natin yung heart assessment. Then, mayroon naman tayong mga prescribed na breed, mga ititrain sa working dog, magiging K9 natin. Tulad ng Belgian Malinois, Labrador Retriever, Golden Retriever, Bloodhound. Then yung small breed is Beagle and Jack Russell Terrier po yung sinisilik natin na breed. Kino-consider natin yung skills doon sa selection ng ititrain natin ng aso. Unang-una yung
Prey drive saka hunt drive. Yung play drive, yung paglalaroan nyo yung bola hanggang abot ng ilang minuto. 1 minute to 3 minutes. Then yung prey drive, itatago mo yung bola yung tulad sa damuhan. Hanapin niya. Yung hunt drive, talagang parang i-hunting niya yung target na toy niya. Either ball o kung ano yung mga toy na interested yung aso. Pag may malakas yung hunt drive niya, na nakikipag-agawan pa yung dapat hindi niya binibitawan yung toy niya. So, yun ang mga sinisilik naming aso kasi madaling i-train nyo na yung ganun, mga aso. Compare doon sa mga walang ganong drive, mas mahirapan tayong mag-training pag walang drive qualification yung aso. Para sa PNP EOD K9 Group, ang tagumpay ng bawat operasyon ay hindi lamang nakasalalay sa husay ng mga trainer, kundi pati na rin sa lakas, talino at kalusugan ng kanilang 4 na paang katuwang. Sinisiguro naman ng PNP EOD K9 Group na handa at nasa pinakamainam na kondisyon na ang kanilang mga K9 dogs, mula sa mahigpit na training hanggang sa masusing pangangalaga sa kalusugan upang patuloy na maging matatag na katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Ang ating mga police service dogs ay merong araw-araw na health assessment. Bukod doon, meron din tayong monthly health assessment na ginagawa sa kanila. At doon sa mga malalayong regions, RECUS, meron po tayong programa, ang e-consulta, kung saan po online, nakakausap po ng mga dog handlers po natin ang ating magagaling na mga veterinaryo. So sa mga aso nyo po, meron man tong breed o kumbaga Aspen, wag po mag-atubili na sumangguni lagi sa sa inyong mga veterinaryo para makasigurado na maayos ang kanilang kalusugan. Lagi po na i-update ang kanilang mga bakuna, ang kanilang pagpupurga, at magpaprograma po na para makaiwas po sa mga parasitiko. Ilan po, maraming salamat. Mula rito sa PNP EOD K9 Group, dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Femery Octaviano, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.